Ayan po mga kaibigan, welcome po muli sa ating programa at ito po ay araw-araw sa nagsisimula po tayo ng alas 5:30 ng umaga bago po tayo habang tayo po ay nagpre-prepare ng ating almusal at during weekdays bago tayo pumasok sa ating opisina o bago tayo pumasok sa ating trabaho ay tayo po ay nagkakaroon po ng morning devotions kung saan ay ang ating pong unang oras sa paggising sa umaga ay tayo po ay lumalapit sa Diyos upang kunin ang kanyang patnubay sa pamamagitan po ng mga pananalangin at gayon din naman sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Once again, good morning po sa lahat ng ating pong mga avid viewers dito sa ating Facebook page, ang Ariel Ramos. Ito po ang inyong kapatid, Senior Master Sergeant Ariel Ramos, at tawagin na lamang ninyong Brother Ariel. Okay? So, sa pagsisimula po ng ating pong devotion, ay muli nating balikan yung ating passage na ginagamit dito sa ating pag-aaral. Right? So, muli po ay tayo po ay nasa series po ng ating pag-aaral na pinamagatang In Step with God. So, ibig sabihin nun, kahapon po ay pinag-aralan natin yung unang bahagi, yung In Step with God, and una pong serye natin ay Walking with God. Ngayon pong umaga ay nasa part 2 po tayo, and In Step with God, and what to expect. Ano ba yung dapat nating i-expect sa paglakad natin kasabay ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, kaya wag po kayong aalis dyan. Kayo po ay samahan niyo po ako mga kapatid, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang sa pamamagitan nito ay mas lalo pang lumawak yung ating kaalaman patungkol sa Diyos ang ayon sa kanyang salita at lumalim at tumatag ang ating pananampalatayang Kristiyano. Okay, so tunghayan po natin yung ating pong passage on Ephesians chapter 4 verses 1 hanggang 3. And it says, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. May the Lord bless the reading of His word. Let us all pray. Heavenly Father, once again, Panginoon, we are gathered here today, Lord God, sa social media using Facebook, Panginoon, social media platform to reach out more souls, Lord God. Sa pamagitan ng programang ito, Panginoon, ay makapaglingkod kami sa iyo, makapag-ministry kami sa iyo, Panginoon Diyos. And Lord, we are really grateful, Panginoon, and thankful for every day, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat, Ama, sa pag-iingat mo, sa mga pagpapala na patuloy po naming tinatanggap, Panginoon Diyos. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Maging sa mga pagkukulang po namin, sa mga bagay, Lord God, na nagawa ng aming kamay. Sa mga bagay, Panginoon, na lumabas sa aming labi na hindi namin nabantayan, na hindi po nakapagpuri sa iyo, Panginoon, at nakapanakit ng damdamin ng aming kapwa. Mga lugar na hinakbangan ng aming paa, Panginoon, na nagdulot ng kahiyan sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, mga bagay na kinikimkim namin sa aming puso, yung galit, Panginoon, at yung doubt, Lord God, nawa, Panginoon, palitan mo ito ng pag-ibig, ng pananampalataya, at ng pagtitiwala sa iyo, Ama. Lord, sa umagang ito, sa pagpapatuloy ng ikalawang serye ng aming pag-aaral, In Step with God,
and what is to expect, Lord, in walking with God. Nawa, Lord, ay mangusap ka sa amin, muli mo kaming hamunin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pangangaral na ito, Panginoon, ay mas lalong lumawak yung aming pangunawa, pagkaruban mo kami ng karunungan, ihanda mo yung aming puso sa pagtutuwid, ihanda mo ang aming isipan sa mga aral na aming pong matutunghayan ngayong umaga. Itago mo ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus at nawa sa pangunguna ng banal na Espiritu ay bigyan mo kami ng pangunawa at ikaw po ang magsalita, ikaw po ang magturo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Anumang mga bagay, Panginoon, na naglalaro sa likod ng aming isipan, tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y palisin. At inihiling namin sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na igapos mo ang aming kaaway, si Satanas, at ang kanyang mga demonyo upang sa ganun, Panginoon, ay magtagumpay, maging matagumpay ang programang ito. Tulungan mo po, Panginoon, yung mga tao, yung mga sumusubaybay sa programang ito na, Lord, yung mga pinanghihinaan ng kanilang pananampalataya ay makasumpong ng kalakasan, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito. Yung mga tao na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan, Panginoon, yung mga taong nagpapagal, naghihirap, nawawalan na ng pag-asa sa buhay, nawa sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon, ay magkaroon sila ng enlightenment, ng encouragement, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, sa pamagitan din ng programang ito, ay maabot pa ang mas maraming bilang ng kaluluwa na madagdag sa iyong iglesia, Panginoon, sa iyong kaharian. Panginoon, wala pa akong kakayanan. I am not worthy of it, Lord. But, glory to God, Lord, sa ngalan ng iyong anak, Panginoon. Tanging sa kanyang pangalan, Panginoon, kung bakit namin nagagawa ang mga bagay nito because of your righteousness, Lord God. Panginoon, gamitin mo po ang programang ito para sa ikalalawak ng iyong programa, ng iyong palatuntunan sa mundo. Muli, Panginoon, inangkin namin ang tagumpay sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ito po ngayon ay nasa ikalawang serye po tayo ng pag-aaral natin na pinamagatang In Step with God. Kahapon nga po ay tinalakay po natin yung yung part 1 na pinamagatang Walking in Step with God. At ngayon nga po ang ating pong tatalakayin ay what to expect by walking in step with God. So, ano nga ba yung ini-expect natin sa paglakad sa ating Panginoon Diyos, sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos? Alright, so, to begin with, some people, ang mga mananampalatayang Kristiyano, ay they begin their Christian life with enthusiasm. Nung narinig nila ang salita ng Panginoon Diyos, ay dagli-dagli, agad-agad, they are quickly yung bagang talagang on fire, So maraming Kristiyano nang marinig nila ang salita ng Panginoon, they are enthusiastic, They are full of enthusiasm. But then again, along the way, kung gaano sila kabilis na nakakilala sa Panginoon, na tinanggap nila ang salita ng Panginoon, gayon din naman kabilis na sila ay nadi-discourage or nako-confuse sa kanilang buhay bilang Kristiyano. Maari na sapagkat they thought that they would no longer make mistake or they may no longer face difficulties in their life, that are their expectations, right? So, gayon nga po mga kapatid, at maalala natin po yung the parable of the seed, of the sower, the parable of the sower, wherein yung farmer going to the farm and along the way nalaglag yung buto sa apat na uri ng lupa. Okay? So yung unang buto ay nalaglag sa tabi ng daan, merong nalaglag sa batuhan, merong nalaglag sa damuhan, merong nalaglag sa buhanginan, at meron namang nalaglag sa mabuting lupa. Okay? At nakita po natin yung different characteristic of seeds. All of them ay tumubo naman. But
Not all of them have been, kumbaga, ay nabuhay, ano, at namunga. So, yung nalaglag sa tabi ng daan, siya ay nabuhay, pero dahil nga sa matinding sikat ng araw, ay dagliding natuyot. Gayon din naman yung nalaglag sa batuhan at yung nalaglag sa damuhan. At alam natin yung istorya, yung nalaglag sa mabuting lupa, ito yung talagang nabuhay at namunga. So, yung lupa dito ay ito yung good soil, ito yung ating puso. Okay? At yung buto dito ay yung salita ng Diyos. So, kung paano natin tinatanggap sa ating puso yung salita ng Diyos at pinagyayaman yung ating buhay espiritual, ay ito po ay nakabase sa ating pananampalataya sa Diyos. So, again, some people begin the Christian life full of enthusiasm, ano? With enthusiasm, but then again, kung gaano sila kabilis, ano, na tumanggap sa Diyos at gaano sila kagalak, ay kabaliktaran naman, no? They are quickly become discouraged or confused. Sapagkat maaari na they thought that they would no longer make mistakes or face difficulties in their lives. Or maybe they are also expecting that their family members or the members of their family or some of their close friends will support their decisions to be, and also to follow them to become Christian as well, ano. So madalas po yan po yung yung ating pong yung mga nagiging dahilan, ano, yung ating expectations na kapag tayo ay naging Kristiyano, that everything will be a bed of roses, yung kumbaga yung ating pong paglalakbay will be smooth sailings. Okay, so ang sabi po ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, no, kung ang mga asong lobo ay merong kuweba na pwedeng mapaghimlayan o mapagtaguan at the storm, pero ang anak ng Diyos ay wala po ni batuman lang na pwedeng gawing unan. Ibig sabihin, the ministry of the Lord is all about sacrifices, ano. Ibig sabihin, when we are called to be saved, we are also commissioned into divine service. Mendoza, kaya nga ang sabi niya, no, nung may lumapit sa kanyang batang young ruler na mayaman, tanong niya, Panginoon Diyos, paano ba ako maliligtas? Ginawa ko na ang lahat ng bagay, lahat ng kautusan ni Moses. So, ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at iyong ipamahagi sa mga mahihirap. Gawa nga po ng mayaman po yung young ruler, ay siya po ay kumbaga nanghihinayang siya. So, minsan ang pagsunod natin sa Panginoon Diyos ay kinakailangan we have to deny ourselves and we have to carry our cross daily, you know. It involves yung totally surrendering our lives, that according to Apostle Paul on his letter to the Galatians on chapter 2 verse 20, it says that I am crucified with Christ. Ano? Kasama na akong ipinako ni Kristo. And for that, it is no longer me na nasusunod sa aking buhay, bagkus ang Panginoong Jesucristo, at yung aking dating buhay ay akin na pong kinalimutan na, sapagkat ako ay may bagong buhay na ipinagkaloob ni Kristo Jesus. So, sometimes we have been discouraged, you know, dahil our expectations na sa pagsunod natin sa Panginoon Diyos ay inaasahan din natin yung ating pamilya ay susunod, ano. Kaya nga po minsan, ano, tayong mga Kristiyano, every Sunday talagang we want to follow, we want to obey God, kaya we maaga tayong nagigising sa umaga to prepare, going to church, ano, to worship the Lord, right? But minsan itong ating pamilya, anak natin, and even our wife ay parang ang tagal nilang kumilos, kat with that ay parang nagkakaroon tayo ng ng pagkagalit, pagkainis. Kumbaga, ako nga nagbabagong buhay na, pero bakit itong aking pamilya hindi ako sinusuportahan? Ano bang gusto nila? Bumalik ako sa dating buhay? Sometimes ganun, ano, ginagamit ng diablo ang ating pamilya, yung ating emotions, right? So tandaan natin po, no, ang pagiging Kristiyano is not a religious thing, but it is more on spiritual thing. Ibig sabihin, it is
the Holy Spirit that convicting every individual, no, na siya ay makakilala sa Diyos, because salvation is a personal thing, no, it is a personal encounter with the Lord. At kung in-expect natin dahil naging Kristiyano na tayo, ay magiging Kristiyano na rin ang lahat ng ating kausap. Dapat po nating tandaan that God came to the world to save the sinners and to seek for all the lost and to seek for His lost sheep. So, mean to say, ang sabi ng Panginoon, ako ang tupa, ako ang pastol, nakikilala ko ang aking mga tupa, dinirinig nila aking tinig at sila ay sumusunod. So, maaring it's not the right time, but it is the work of the Holy Spirit. Kaya wag po tayong malumbay. Just do ourselves. Or maybe, kailangan lang makita sa buhay natin si Kristo. Yan yung struggle natin. Yan yung katotohanan. We are talking about the real thing here, no? Kaya nga po sa paglakad sa Panginoon Diyos ay kinakailangan wag po tayong mag-set ng high expectations na ang lahat ng bagay ay mangyayari sang-ayon sa ating kagustuhan. Dapat po nating tandaan nung tayo tinawag ng Diyos ay yung Diyos po ang kumilo sa atin. At ang ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, kamag-anak, at ang mga ating ka-office work. It is the work of the Holy Spirit. Our duty is to share the gospel and to walk, to walk the talk. Yan po, Kaya, then again, ating pong pag-aaralan is what to expect in walking in step with the Lord. So, brother and sister, when adversity comes or these loved ones reject the gospel, gaya ng pinag-usapan natin, new believers sometimes questions whether a life of faith truly works. Yun po, nagkakaroon po tayo ngayon ng doubt sa ating pananampalataya. And we wonder if God has abandoned us. Meron nga ay some believers, they even give up on a relationship with the Father. So, parang nawawalan na sila ng pag-asa na kahit anong gawin ko, wala talaga. Kahit ibigin ko mang magbago, wala talaga. Because tayo po ang mga kapatid ay nakatingin doon sa ating sariling kakayanan. Akala natin tayo ang sagot sa problema ng mundo. Kaya ang nangyayari ngayon, na-frustrate tayo dahil napapagod tayo, exhausted tayo. So, merong isang pelikula na yung Fireproof. Napakaganda nitong pelikula na ito na aking napanood. It's all about a marriage life, yung isang lalaki na isang fireman, siya ay na-convert into Christianity, pero yung asawa niya ay hindi naniniwala sa kanya, So, dahil Kristiyano na siya, hindi pa rin siya nabubuhay sangayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi niya madala yung kanyang asawa. At meron pa siyang mga vices na hindi niya binibitawan. So, napakaganda ng pelikula nun. Until such time, God opened His eyes, At nung gusto na niyang magbago, talagang hirap na hirap siya. Pero nung isinuko niya lahat sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya to, ikaw nang pumili sa buhay ko. Then, everything has changed according to God's plan. Minsan, ang pagkaunawa natin, minsan, pag sinabi natin kayo mananampalataya, gaya ng pinag-aralan natin kahapon, walking in step with God, mean to say, hindi ka mauuna sa Panginoon. You will not rush, Hindi ka dapat manguna o pangunahan mo ang Diyos sa kanyang plano. Gayon din naman, walking in step with God, hindi ka naman nahuhuli to fall behind. Walking in step with God mean to say, you walk in step with God. Kasabay mo ang Panginoon sa paglalakbay. Kasama mo siya. Hindi ka mauna, much more, hindi ka mauli. That's why itong ating pinag-aaralan is vitally important that we know what we can expect when we walk with God. Ayan po, mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral. At muli ay diyan po lamang kayo at huwag po kayong bibitaw. At kung kayo po ay nakatunghay, like and share na rin po ninyo para sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines, on major service units ng Philippine Army,
ng Philippine Air Force as well ng Philippine Navy, gayon din sa ating mga kapatid sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard at sa Bureau of Jail Management and Penology, and other government unit and instrumentalities, even our friends and brothers in on public sector, ano. So magandang umaga sa inyo. Narito po tayo sa ikalawang part ng ating pag-aaral, In Step with God, at tayo nga po ngayon ay what to expect in walking in step with God. So ano nga ba? What can you and I expect once we trust the Lord Jesus Christ as our personal Savior? Unang-unang mga kapatid, ang dapat nating i-expect is the intimate relationship. Again, intimate relationship, right? So, when we walk with Christ, we will have an intimate relationship with Him. We will have an intimate friendship with the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa John chapter 17. Ano ka? So, these days, sa ating kapanahunan po, no, people automatically think of sexual things when they hear intimacy. Ano? Ang unang pumapasok na agad sa ating isipan, when we heard the word intimacy, we think of sexual things. Ano? Pero dito pa sa atin, ginamit po natin yung intimate relationship with the Lord Jesus Christ. It is yung closeness natin sa Kanya. Ano, pagiging close natin sa Kanya, kasama natin ang Panginoong Jesucristo sa paglalakad sa ating spiritual journey and this world. Ang intimacy na binabanggit natin dito is yung pagiging closeness natin sa Kanya. Halimbawa po, ang isang marriage life, ano? So, yung mag-asawang lalaki at babae. It include yung pagkikare ninyo sa bawat isa. Kasi kayo ay partner sa buhay, ano? Kayo ay isang katawan na. So, nakikinig kayo sa isa't isa. And also, you share the burdens, ano, bilang mag-asawa, ay pinag-uusapan ninyo ang inyong pamilya, yung nagplaplano kayo. And that is an classic example of intimacy, of being closeness as husband and wife, ano. Okay, so that is the type of intimate relationship, ano, na ating pinapaliwanag dito sa ating pag-aaral. And I am talking about here, that is what I'm talking about here, no, yung intimacy, just like a couple, no, they share the burden, they share the thought, and they listen to each other, right? So, following the pattern of our Savior, we should talk daily to the Lord, enjoy His love, and seek His guidance, according to the book on the Gospel of Mark, chapter 1, verse 35. There you have it, intimate relationship, and also we expect a clear guidance from the Lord, right? So, especially this is true when you and I must make life-changing choices. We need directions. We need guidance, which is beyond our understanding. Kaya nga sabi nga po ng Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6, ano? Lean not unto your own understanding, but in every way, acknowledge the Lord, and He will direct your path. So, tayo mga nilalang, mga tao, no? We have our own plans in our life. So, may plano tayo sa pamilya natin. We have plan on our career, and so on and so forth. We plan our life. But the Bible is clear. It says that man devised its way, but it is the Lord who directed our path. So, may mga plano tayo, and that plan should be aligned on grand plan of God on our lives. So, kasi mga kapatid, kung hindi po tayo naka-align sa ating Panginoon Diyos, most probably we will fail. We will fail and we will get exhausted in due time. But when we allow God to work with us, when we walk with God, expect everything that will come into order according to His time frame, right? So, again, what to expect? Of course, clear guidance, ano? Kaya nga po, we need direction in every aspect of our life. So, beyond our understanding, hindi natin sa mga pagdidesisyon natin, ano? So, minsan nalilito tayo because of a lot of options that coming in our life. So, we have to pause, ano? We have to pause for the meantime. We have to, ibig sabihin ng ating sarili, we have to compose ourselves. And sabi ng Bible, be still, for I am thy God. Okay, so
Kumbaga, tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin. Ano yung binubulong ng banal na Espiritu sa atin sa mga bagay kung tayo po ay naguguluhan. At hilingin po natin yung kanyang wisdom and pray for His divine intervention. Pray for His guidance. Right? So, mga kapatid, we rarely know all the facts about an opportunity because we as a bilang mga tao, hindi natin alam what lies on the future ahead. But God is omniscient God. You know everything that happen in our life, even our future. Alam niya yan at may plano siya sa atin. That is the very reasons that in every decisions that we are going to make, ay dapat tayo po ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Again, the second things that we have to expect about walking in step with God is to have an intimate relationship. Meant to say, to be closer, to draw closer to God. And also, to have a clear guidance in everything. Kasi nagtitiwala na tayo sa Panginoon Diyos. Because pinagkatiwala natin ang ating buhay, we surrender totally our heart and soul unto God. Alright, so, there you go. The second point. The third point is adequate provisions. Okay, sabi ng Panginoon, kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos Ama, how much more tayo na kanyang iniligtas mula sa kapangyarihan ng kadiliman o pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at pinagkaluban ng buhay na walang hanggan. How much more yung ating pong pangangailangan sa araw-araw. Sabi po ng Philippians, the grace of God is sufficient for all of our need. At sabi po ng Hebrews, let us come boldly to the throne of grace of God that we may obtain mercy and grace, especially in times of need. Alright, mga kapatid, tayo po ay, pag tayo, we have that intimate relationship with God, we draw near to God, alright, so we yield to God, this is quite sure that we will, kumbaga, tayo ay hindi pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan because God is our provider and we have an adequate provisions. So, whatever our economic situations, ikaw at ako, we need God's financial wisdom, right? So, Jesus told His disciples not to worry because God, our Father, would supply our basic necessities of life like yung food, clothing, and even shelter. Remember his sermons on Matthew chapter 6, 25 to 31, right? So one of the reasons that the Lord provides all of our needs is so that we can share with others also. That we can be a channel of blessings based on Philippians chapter 4, verse 19. Ating pong tunghayan yung Philippians chapter 4, verse 19. Ayan po, magbubukas po ako ng aking electronic Bible ngayon. Sa harapan ko ang yung olive tree, So, sabi po ng Philippians chapter 4 verse 19, mga kapatid, kayo po ay makinig. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So, the very reason here is for us, God bless us so that He can make us a channel of blessings for other people also. Right? So, each one of us has something to offer. Kasi sabi nga ni King David, mula nang siya ay maging tao, he never seen a single person na namalimos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi ka pagkukulangin. Gaya ng sinabi ni Haring David, mula nang siya ay maging tao, wala siyang nakita na mananampalataya, na tapat na sumusunod sa Diyos, na namalimos, begging for food. Because our God is a King of Kings, the Creator of heaven and earth. He owes everything. Right? So, kung ating Diyos ay siyang lumikha ng lahat ng bagay, lahat ng iyong pangangailangan ay kanyang pinagkakaloob. Ang tanong po mga kapatid, tunay nga ba na ang ating Diyos Ama ang iyong Diyos? Tunay nga ba na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon? Sapagkat kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, every day, all your needs will be provided by God because we have been protected by God and His promise. Hindi niya tayo pababayaan. Kung ibinigay niya yung kanyang pinakamamahal na anak, how much more our daily needs or our basic necessities of life. Right? So,
One of the reasons that the Lord provides everything that we need is He wants us to be a channel of blessing also for others. So, He has an adequate provisions, right? So, magtiwala lamang tayo sa Panginoon, maging tapat tayo sa Kanya, lalong-lalo na sa pagbibigay. Dahil ang pangako niya sa Malakay 3:10, I will open the windows of heaven and pour you out all the blessings. Liglig, liglig, punong-puno. So, the key is our faithfulness, sa Kanya, sa Kanyang pagsunod. So, when we give generously to the Lord, He blesses us more. Because what we sow bountifully, when we sow bountifully, we'll also reap bountifully. And God is able to make all grace abound to us, so that always having all sufficiency in everything. Mga kapatid, you may have an abundance of every good deed. Kaya nga naman, if you have been blessed with that, sana naman ay pagpalain ka rin ng Diyos sa pagbibigay. Again, what to expect? We will have an intimate relationship with the Lord, and we have a clear guidance coming from God, and we are assured His provision is adequate. And kaapat, what to expect? The Holy Spirit, our helper. Okay? So, let us expect that the Lord send His Holy Spirit as our helper. Okay? So, at the moment or at the instant that we put our trust in the Lord Jesus Christ as our personal Savior, the Holy Spirit came in our life according to Romans chapter 8, verse 9. Alright? So, magbukas po tayo ng ating Bible. On Romans chapter 8, verse 9, and it says, mga kapatid, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of the Lord. So, the moment that we accept the Lord as our personal Savior, according to Ephesians, we have been sealed with the Spirit. So, the Holy Spirit reside in us at the very moment na nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Now, if you don't have the Holy Spirit, mga kapatid, makinig ka, baka hindi mo nga tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Romans chapter 10, verse 9, believe on the Lord with all of your heart and with all of your soul. So, yan po yung first step. Remember, it is a process, and that is the very first step to repent. To repent, turn away from sinning, and believe on the Lord Jesus Christ that He died and He rose from the dead to save a sinners like me, like you. So, at that moment na nakipag-isa ka kay Kristo, the Holy Spirit, which is our helper, reside in us. So, yan po yung talagang katotohanan na hindi po natin kayang pasunungalingan. The Holy Spirit also give us discernment. Ito ang nagbibigay sa atin ng tinatawag natin na spiritual discernment. Ang ibig sabihin po ng discernment, we will be able to discern what is right and what is true and what is the will of God. Right? That is spiritual discernment. By having the spiritual discernment, we will be able to evaluate the character of a person or a business deal and to interpret the scripture correctly, because the scripture is a spiritual thing which is belong to a spiritual man. Now, if you are living in a carnal life, you will not be able to interpret the scripture, because ito po ay spiritual na bagay according to 1 Corinthians chapter 2. Yan, mga kapatid. Alright, so the Holy Spirit convicts the world of sin. And most importantly, the Spirit is our constant helper and companion. Without the spiritual and physical energy that the Lord provides, living a Christian life would be impossible. And that is the very reason that we are easily na tayo po ay nanlulupaypay sa ating pananampalataya, sapagkat hindi po natin pinapakain ang ating spiritual na buhay. And that is the reasons that we have this devotion in the morning to feed our spiritual life. Kung paano pinapakain natin ating katawan, gayon din naman pakainin natin ng spiritual na bagay ang ating buhay spiritual. Okay, so para tayo po ay tumatag
sa hamon ng ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano. And without the Holy Spirit, it is really impossible for us na tayo po ay magtagumpay sa mundong ito. But the promise is, tayo po ay niligtas ng Panginoon Diyos para magtagumpay sa hamon ng buhay. And all we have to do is to trust and obey. So, ikalimang punto, confidence to face the trials of life. If we have that Holy Spirit in our life, if we walk in step with God, we expect the confidence, we will have that confidence to face the trials of life. Why? When you and I, brother, sister, walk in step with God, we respond correctly because we have that spiritual discernment. Even to suffering and pain, we have that joy because we know that God is in control. Because we have a sovereign God. We have an omnipotent God. Right? Okay, so the Father uses our difficulty to strengthen us. Pinag-aralan po natin yan, how God test our faith, how God build our faith, how God develop our character. So He allows difficulty na mapagnaanan natin, yung mga the trials ng ating buhay for the very purpose to make us strong, to make us matured. Just like yung tinatawag natin na yung ginto na dumaan sa apoy to purify the gold. Yung ating pananampalataya should have undergo on tests, on difficulties, okay, to make us stronger, even more stronger, and to make us matured, and to make us equipped. So, with that, we can be able to succor others, to help others also, okay? So, maraming salamat sa salita ng Diyos ng buhay, sa itong pinag-aaralan natin ngayon. Talagang mga kapatid, I am really blessed with this. Alright, so kaya nga habang ako ay nagpe-prepare every night, mga kapatid, na bless po ako, and for sure kayo po ay ma-bless dito po sa ating pong paksang pinag-aaralan nga ngayon. At tayo nga mga kapatid ay nandito po sa ikalawang parte o bahagi ng ating pag-aaral, In Step with God. Kahapon po ay tinalakay natin Walking in Step with God, at ngayon po nasa part 2 tayo, and what to expect when we walk in step with God. So batiin po muna natin ang ating pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, kaya Second Lieutenant Conrad Silva. Okay, sir, magandang umaga po sa iyo, at sa aking batching na si Richard Telmo. Okay, gayon din naman kay Nico Lugo. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa patuloy niyong pagsubaybay, at gayon din kay Al Christian, kay Remio Turingan. Sir, magandang umaga po sa pagsubaybay. Sir? Sana po ma-share po ninyo to sa ating pong mga reservists, at sa ating mga tropa dyan. Alright, so again, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. Please lang po, paki-share po itong ating programang ito para mas lalo po pong marami ang maabot ng programang ito. Okay? At makakilala sa ating Panginoon Diyos. Again, what to expect? We have that confidence to face the trials of life. When you and I walk in step with God, we respond correctly even to suffering and pain. So our Father, the Lord, our God uses our difficulty to strengthen us, to become mature, and to equip us so that we will be able to help others also in times of need. So no matter what we face in our life, we can have that confidence that God is in control, that God is there with us, and He will never fail us, He will never abandon us. So napakasarap po itong pangako ng Panginoon na sabi niya, and lo, I am with you even unto the uttermost part of the world. Right? So, ika-6 na punto po, inescapable conflict. So, many people expect that the Christian life is a trouble-free life, na wala na po tayong magiging problema sa buhay. That's why yung expectations natin, nadi-discourage tayo because we are expecting that everything ay smooth sailing na, that we will not face any difficulties in our life. Remember that God allows things to happen in our life, bad things to happen in our life. Gaya nga po nung pinag-aralan natin on Romans chapter 8 verse 28, that everything work together for good. With that note, it implies that expect that
something bad will happen to us, but that bad things, God can turn those bad things that happen in our life into blessings, right? One of the example nga, yung ginto na dumaan into the furnace of afflictions, our life is like a gold that purifies by fire. We have to go through to the furnace of fire to purify us, para tayo po ay maging dalisay tulad ng isang ginto until such time that God, the Lord Jesus Christ, reflect in our life, nakikita na po ng ibang tao. Right? So, inescapable conflict, So, kahit po tayo ay ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, but Christian life is not, tayo po ay hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. In fact, the Lord said, in the world you have trials, you will have difficulty, but with God, we will have peace. So, sabi niya doon, in the midst of any difficulties, in the midst of our adversity, His promise that He will be there. That's why we have that joy amidst of our trials, And the truth is, misunderstood natin itong bagay na ito. Mali yung ating expectation, right? Ang expectation dapat natin ay sa kabila ng mga bagay na pangyayari sa ating buhay, we can be assured that the hands of God always to the rescue. Sabi nga ng Isaiah 41:10, be not discouraged, be afraid, for I am your God. I will help you. I will give you strength. I will lift you up. I will uphold you with my victorious righteous hand. At ang nagsabi niya ng ating Diyos Ama, the Lord of hosts. Right? So mga kapatid, inescapable conflict, God will make a way. So Jesus Himself was persecuted, and controversy surrounded His ministry. So, even the Lord Jesus Christ hindi po hindi po nakaligtas sa mga pang-uusig. How much more tayo na kanyang tagasunod, right? So, but the Father promised that He will never forsake us nor leave us. So, mga kapatid, so I believe that one of the reasons ay kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay madalas na nanalangin, He withdrew from the audience, pumupunta siya lagi sa bundok para manalangin because alam niya na yung binigay sa kanya ng ating Diyos Ama ay hindi madali, So, He need the guidance of our God, of our Father. So, kaya nga sabi niya sa mga alagad niya, tayo'y manalangin. Sapagkat sa mundong ito, there's a lot of tribulations, right? So, we need to draw near to God. We need to yield to God, to surrender everything to God, right? So, also, when we walk in step with God, we expect positive impact. What does it mean? If you and I walk in step with God, we can make a difference in the world around us. Though we cannot change the world, but we can influence changes in the world. We can make a difference in the world around us. When our lifestyle is Christ-like, sometimes you won't even need to say anything. Ipinamumuhay natin si Kristo. So our countenance and our behavior will indicate that we are one with the Father. Kasi nakikita na our testimony sa buhay natin, nakikita si Kristo. Though we are not perfect, right? So sometimes we can make mistake, but the thing is, we have that Spirit that convict us. And sabi nga po ng 1 John chapter 1 verse 9 to 10, if we sin, let's go to the throne of God and ask for forgiveness, and He will cleanse us from all of our unrighteousness. Kasi nga, abang nandito pa tayo sa laman na ito, ay nagkakasala tayo. But the thing is, ang Kristiyano ay hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano pong ibig sabihin nun? Iba po yung nagkamali, iba po yung nakagawa ng kasalanan, na tempt, But iba rin po yung ipinamumuhay mo yung kasalanan. Ibig sabihin, ito na ay parte ng buhay mo. Talagang ang buhay mo ay paggawa ng kasalanan. So, ibang bagay po yun mga kapatid. So, patuloy po tayo. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig. Kay Yuri, maraming salamat sa iyo, sir. Kay Yuri Bochi, he is watching right now. Okay? So, patuloy po tayo, Positive impact and also service. What to expect? God called us to be saved, and God called us for divine service. Alright? He received our commissionship sa Panginoon Diyos. Okay? So, speaking of Himself, Christ told His disciple, the Son of Man did not come
to be served, hindi naparito ang Panginoong Hesukristo para siya ay pagsilbihan, kundi para siya ay magsilbi. And it is a classic example of yung servant leadership, This is a classic example of servant leadership, right? So as we walk in step with the Lord Jesus, we will also observe God. We will also serve God. So tayo tinawag ng Diyos para sa kaligtasan at upang paglingkuran siya. Our lives, ang buhay natin, our time, our money, our possessions, even our family, and even leisure in life is no longer belong solely to us. Dapat ito ay naka-align sa Panginoon Diyos. And everything that we'll do will glorify the Lord. Right? So, we should seek to minister to others with what the Father has entrusted to us. So, dapat mga kapatid, hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating sarili, pero yung purpose ng buhay natin and to serve God. By serving others, by sharing the Word of God to others, we are serving the living God. So, kaya nga po itong ating pong programa, ito po ay isang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na sa pamamagitan po ng platform using the social media, we will be able to reach a lost soul. Kayo naman mga kapatid, ang inyo pong part dito is to share this program so that maabot po yung mga kamag-anak, yung mga kakilala nyo, yung mga kaibigan nyo. So, kaya nga po, kaya Sergeant Major Remigio Turingan, sir, magandang umaga sa iyo. So, for sure, yung ating pong mga reservists, na magandang pong gamitin itong programang ito, ma-endorse sa kanila. And magandang umaga rin sa ating kapatid na si Kim Arsiga. He is watching right now. Brother, good morning. Nakakamiss na rin yung Divine Vision Bible Baptist Church, yung ating mga kapatid dyan. Extend my regard to Pastor Jess Inton. Right? So, again, God called us to be saved and to serve Him. By serving other people, by sharing the Word of God, we are serving God. Kaya nga po, through this platform, by sharing this program to others, we will reach more soul for Christ. Right? So, maraming salamat po sa inyong pagtutong. And finally, what to expect in walking in step with God. Number 9, God's eternal unconditional love. Right? So, no one can love you like the Lord. Wala nang higit pang magmamahal sa atin kundi nakagaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So, wala nang mas dadakila pa sa pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang sarili sa sanglibutan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan. God offered His life for us to be saved. So, ang tunay na pagmamahal ay yung hindi niya iniisip ang kanyang sarili, kundi iniisip niya ang kapakanan ng ibang tao. So, as a servant of the Lord Jesus Christ, let's have that passion, the burning desire to share the gospel of the Lord Jesus Christ. So that they may know Christ and serve the Lord Jesus. Right? So, He loves you when you look, ibig sabihin, He loves us because He gave His life. And with that, naranasan natin yung kanyang dakilang pagliligtas. And therefore, we are witness of God. We are His friend. Right? So, He loves you when you do a fantastic job and when you blow. Ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kaya tinawag nga niya tayo ngayon. In return, we have to share this love to other people. So, ikaw ba kapatid, meron ka bang mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Diyos? Then, through this program, why don't you share this program? So, kung hindi ka man nakaabot ng live, ay meron naman nito. Pwede mong i-share. Panuorin mo na lamang yung record nito and share this program to them. Right? So, mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang parte ng ating pag-aaral in step with God and what to expect in walking in step with God. Kaya nga po atin pong natutunan na paglakad sa Panginoon, we have that intimate relationship with the Lord because we walk closer with Him. Also, walking in step with God, it give us a clear guidance, It give us clear guidance, and also in walking in step with the Lord, we will never magkakaroon pa ng kakulangan because His provision is adequate provisions. Also,
When we walk in step with God, the moment na nakipag-isa tayo kay Kristo, we have the Holy Spirit as our helper. And also, we have that confidence that we can face the trials because God has promised that He will make a way. Also, inescapable conflict in the midst of our adversity, we know that God is in control of everything, and the very purpose of this adversity, of this hardship in our life, and to make us more better, to make us more matured, and to be complete, before God. And also, walking in step with God, it give a positive impact to other people because they see the Lord Jesus Christ in us, reflecting, radiating from within us. Also, walking in step with God, it signifies, it implies service unto the Lord by sharing the Word of God. Also, lastly, by walking in step with God, it gives us eternal and unconditional love that the Lord gave His only begotten Son to save the world. And that love we experience, we have to share to others, right? So, mga kapatid, there you have it. When we begin to walk in step with the Lord, if you haven't trusted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, now is the time, right? So, mga kapatid, kung hindi mo pa nararanasan itong bagay na to na nararanasan ng mga mananampalatayang Kristiyano na patuloy na nagtitiwala sa Kanya, at kung ito gusto mong maranasan, why don't you come forward to the Lord? Sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong maranasan yung mga bagay na yan. Gusto ko pong maranasan yung intimate relationship with you. Gusto ko pong maranasan yung pag-ibig mo. Gusto ko pong magkaroon ng clear guidance sa buhay ko. Gusto ko pong magpagamit sa iyo. Why don't you come before God and say, Lord, I am here. I am totally surrendering my life. Kumbaga, ikaw na ang maging hari. Pagharian mo na aking buhay. So, suko mo na ang iyong buhay. Suko natin ating buhay. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Diyos. And let God do the rest. All we have to do is to trust the Lord. To surrender our life, everything. Our life, our heart and soul with God. Unto God. Okay? So, paano natin yung gagawin, mga kapatid? So, kung ikaw ay nakikinig ngayong umaga, ang sabi ng Panginoon, for all have sinned and come fall short of the glory of God. And ang kabayaran ng kasalanan na yan ay kamatayan. Kamatayan sa dagat-dagatang apoy. But God loves us. He don't want us to suffer such thing. That's why He sent His only begotten Son to save the world, to save the sinner like me, like you, and like the rest. All we have to do is to have faith, to believe on the Lord Jesus Christ. And by doing that, I am inviting you for a short prayer. So kung nakikinig ka ngayon at nangungusap sa iyo ang Panginoon Diyos, kung ikaw ay punong-puno ng dalahin ng kabigatan sa iyong dibdib, kung ikaw ay naghahanap ng kapahingahan, na pagod na pagod ka na sa buhay mo, ang Panginoong Hesukristo ay nag-aanyaya sa iyo na siya ay nakatayo sa labas sa pintuan ng iyong puso, kumakatok, at kailangan lamang na pagbuksan mo siya at bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, na ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. Right? So, kapatid, sundan mo lamang ako sa panalangin kung nais mo rin na maranasan yung joy na meron kami. Hindi perfecto yung buhay namin. It's only God who is perfect. We are not righteous. It's only the Lord who is righteous. But through the blood of the Lord Jesus Christ, we have been made righteous before God. So, nais namin siyang i-share sa iyo na at the midst of our struggle of hardship in our life, we have experienced that joy because we have that confidence that Lord will not forsake us nor leave us, and God has an adequate provisions for every one of us. Why don't you come? Nasabihin mo sa Panginoon, Lord, pinagsisihan ko mga kasalanan ko at nais kong sumampalataya sa iyo. Tulungan mo ako sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at inaanyayahan kita sa pamamagitan ng panalangin ito ay ariin mong panalangin mo na rin. Tayo manalangin. Mapagbiyayang Diyos Ama at makapangyarihan sa lahat. Lord God, maraming salamat sa programang ito na ginagamit mo araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa Banal na Espiritu na patuloy na nangungusap sa aming kalagitnaan. Patawarin mo po ako, Ama, sa aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko, Panginoon,
ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko at pagkakamali sa buhay. Sumasampalataya ako sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, na ikaw namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay mula sa mga patay para tubusin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso at pagharian mo aking buhay mula ngayon magpakailanman. Tulungan mo akong lumakad na may pananampalataya sangayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay bago sa programang ito at inari mong panalangin ang panalangin yan, ang sabi ng Panginoon Diyos sa John chapter 5 verse 24. If you believe in me and believe on him that sent me, you will be saved. And you have been passed from death unto life, and you will no longer be condemned. Ibig sabihin, binayaran na ng Diyos ang iyong kasalanan. Siya ay namatay on behalf of those sinners, on your behalf, no? Para iligtas ka sa iyong kasalanan. Kumbaga, you have been freed from the power of sin, and you are no longer will face condemnations, right? So sapagkat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So iyan ay pasimula ng iyong buhay bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Then again, hindi po religion yung ating pong itinutulak dito, kundi yung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin yon na tayo po ay naniniwala na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makapagliligtas sa atin at wala nang iba pa, sapagkat si Kristo po yung ipinako sa krus at wala nang iba pa. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos para mas lalo pa natin siyang makilala. So, kung hahanap po kayo ng simbahan, ay yung simbahan po na nagtuturo ng salita ng Diyos. Yun po ang masasabi ko sa inyo, no? At kung kayo po ay nagsisimula sa buhay Kristiyano, kayo po ay inaanyayahan ko na patuloy na sumubaybay sa ating pong programang ito, sapagkat sa pamamagitan nito ay mapanatili nating matatag, lumakas tayo, lumawak pa ang ating pagkaunawa at kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Again, wala po itong flavor, wala po itong kulay, purely ang Panginoong Hesukristo po ang itinuturo natin dito, ang kanyang salita at wala nang iba pa. Hindi po religion ang pinako sa krus. Si Hesukristo ang pinako sa krus. And there's no other name under heaven na ikaliligtas ng tao kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. According to Ephesians chapter 2 verse 8-9, hindi dahil sa mabuting gawa ng tao na naligtas siya, kundi dahil sa mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo, at ito ay yung kanyang habag, ito yung kanyang biyaya, na inalay niya ang kanyang buhay kapalit ng ating kaligtasan. So, if you want to experience joy, if you want to be more matured, to become stronger on our faith, let's walk in step with God, because walking in step with God means we are not rushing, we are not falling behind, but we walk in step with God and expect yung dakilang pagpapala ng Panginoon Diyos sa ating buhay, gayon din sa ating pamilya at sa mga tao sa paligid natin. So purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay magtapos sa pananalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Really, O God, kung ano po yung enthusiasm namin na makapakinig ng iyong pangangaral, Panginoon, sometimes, Panginoon, ganun din kabilis na we are prostrate kami, Panginoon, because we expect something based on ano yung gusto namin mangyari sa buhay namin. And we forgot, Lord, na we already surrender our lives into your will, Panginoon. Maraming salamat sa pangangaral mo ngayon because it remind us, Lord God, na pag kami nagkatiwala sa iyo, it is no longer us, Lord, na dapat na masunod sa buhay namin. But we have to seek what is your guidance, to discern what is your will in our life, Panginoon.
Lord, we invoke the Holy Spirit, Lord, to guide us every day in our life, Lord. Na sa lahat ng pinagdadaanan namin, Lord, lagi mong ipaalala sa amin through the Holy Spirit, Lord, ano yung bagay at yung ipinangako mo sa amin, Panginoon. Napanghawakan namin yung pangako mo, your promises, Lord, that you will never leave us, that you will never forsake us, Lord, that you will be with us every day, every moment, wherever we go, wherever we are, every time and every minute, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, that you remind us of that promises, Lord God. And thank you, Lord, for this opportunity, Lord, to share the gospel with other people, to reach the lost soul, Lord God, because ang pangako mo, Panginoon, kung itong salita mo ay maabot na ang apat na sulok ng daigdig, Panginoon, then ang iyong pagbabalik. Kaya, Lord, tumawag ka pa ng maraming laborer na mag-share, Panginoon, magbabahagi ng programang ito. And through this program, Lord, marami pang maabot na kaluluwa at madagdag sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat sa privilege, Lord, na minsan pa, Panginoon, na ginamit mo ang iyong lingkod. At ibinabalik ko, Panginoon, ang kapurihan sa iyong pangalan. And I pray for those, Lord, na patuloy na tumututok, sumusuporta sa programang ito, na pagpalain mo sila, Lord. Alam mo yung kanilang mga pangangailangan, alam mo yung kanilang pinagdadaanan, Lord. Gaya ng pangako mo, Lord, your provisions is adequate, Lord. Your provision is sufficient, Lord, para sa amin, Lord God. Gayon din, Panginoon, dinadalangin ko yung may mga karamdaman. Lord, iunat mo yung kamay mo and Lord, make miracle in their life, Lord. Maaari mong gamitin ng mga doktor, ang mga gamot, Panginoon, ang mga makabagong kagamitang medisina, Lord. But still, it is your hand that will heal us, Panginoon. And Lord, yung may problemang financial, Panginoon, ikaw po magpo-provide sa kanila. Yung mga naghahanap ng trabaho, Lord, ikaw po ang mag-guide sa kanila, Lord. Yung may mga negosyo, ikaw po mag-bless sa kanila, Lord God. And higit sa lahat, Lord, bless our heart, Lord, that as we abound in this grace, we also abound in giving to support all the ministry, all the missions of your church, Lord, and to protect all your pastor, all the preacher, all the teachers, Panginoon, that you guide them and protect them, Lord God, na lahat ng mga pastor, misyonaryo sa buong mundo, Lord God. And also, Lord, we pray for our country, sa aming pinakamamahal na bansang Pilipinas, Lord, na pagpalain mo kami, Panginoon, economically, Lord, na, Lord God, na itong El Niño dinadanas namin, Lord, ay nawa matapos na, Panginoon. Gaya po ng panalangin ng iyong lingkod na pagkaluban mo kami ng mabiyayang ani at nawa yan, Lord, ay ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming bansa at matapos na sana itong El Niño ito, Panginoon. At marami na pong mga farmers, Panginoon, ang dumadanas ng pagkalugi at paghihirap, Panginoon. And Lord God, we pray, Panginoon, for your protections, Panginoon, sa banta ng kaguluhan, ng terorismo, sa loob at labas ng aming bansa. At Lord, we pray, Panginoon, for those who have that criminal minds, Lord God, and corruptions in our government, Lord, na supilin mo na ang mga ito, Panginoon. Also, Lord, we ask for your protections, Lord, against China, Lord, na patuloy na nambubuli at patuloy, Panginoon, na nangaharas sa amin pong mga fishermen, sa amin pong mga sailors, sa mga Philippine Coast Guard, our Philippine Navy, Lord. Bless our armed forces of the Philippines, Lord God, na Panginoon, na ingatan mo sila ang bawat bahagi o bawat kasasapi, Panginoon, ng armed forces of the Philippines, even our brothers sa Philippine Coast Guard, Lord God, that even our fishermen, Lord, protect them, Lord. Protect our country, Lord God. Protect our territory, Lord God. Also, we pray for our President, Ferdinand Bongbong Marcos, Lord, that you grant him wisdom and good health, Lord, para ma-steer niya, ma-guide niya ang aming bansa, Lord. Also, we pray for our national leaders, for our local leaders, Lord, na pagpalain mo sila at i-bless mo sila, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang uri ng tukso, anumang uri ng kapamakan, anumang uri ng korupsyon, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy na umunlad, umasenso ang aming bayan, Lord. And we pray, Lord God, na tumawag ka pa ng iyong mga lingkod sa gobyerno, Panginoon Diyos. At Lord, itinataas namin sa iyo ang aming bayan, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pagpalain mo po kami, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa iyo. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa ngalan ni Jesus. Amen. So,
there we have it. Maraming salamat po kay Colonel Lawrence San Juan, sir. Congratulations on your new designation sa Battalion Commander of 3rd Scout Ranger Battalion, sir. Happy hunting, sir. May the protections of Lord be with you at sa lahat ng tropa natin dyan. Also, kay Sir Nelo Pare Martinez na nanunood, gayon din si Korea, JM Korea, at si Master Adawan, gayon din si Ninang Arlene Verdadero. Okay, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating programa. Gayon din kay Plaridel Gabales, kay Jun Ragudo. Maraming salamat sa iyo, classmate, kay Jun Ragudo. Alright, so gayon din sa aking napakabait na napakagaling na secretary, si Rachel. Rachel, patuloy kong sinasabi sa iyo na magtiwala ka lamang sa Panginoon Diyos. Gayon din kay Aaron Senya, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kay Ranger Senya at kay Alex, kay Sela Gooms. Good morning sa iyo, Ching. Good morning kay Sela. Gayon din, Pastor Kim Arsiga, kumusta po dyan? Kay Brother Kim Arsiga, okay? Kumusta po, Kumusta na lang po dyan sa Divine, alright? So, lahat po, At maraming salamat po. Sana patuloy niyo po akong samahan at ipanalangin niyo po ako. Patuloy tayong gamitin ng Panginoon Diyos. Panalangin niyo po ang aking buong pamilya. Panalangin niyo po rin ang aking programa sa DWDD every Thursday, 11 a.m., Programa natin sa Armed Forces of the Philippines, ang radio, ang programa po ng Armed Forces of the Philippines na pinamagatang The Armor of God. And that is every Thursday, 11 in the morning, habang kumakain po kayo, nagtatanghalian. At itong programa natin, itong ating devotion, every 5:30 in the morning, So, maraming salamat. Sumaatin at sumagana, pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Once again, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Goodbye.